Welcome po sa Usapang Agri-Negosyo mga ka-asenso. Sa video po na ito, ibabahagi ko po sa inyo kung tuwing kailan po ba kami nagbibigay ng vitamins at ng pangpurga at ng bacterial flushing sa aming mga bagong hats na sisiw. At ganun din po sa aming mga breeder at sa mga grower. Magkaiba po kasi ang pagbibigay ng bacterial flushing sa mga native namin at sa mga paitloging manok. Ito pong nakikita ninyo na sisiw, ito po ay bagong hatch po ito. Mga 1 day old na po ito. At yung nakikita po ninyo na kanilang iniinom ay Vitamin Pro Water Soluble Powder po yan. Pag hatch po ng sisiw, tapos may baba na po namin sa kanilang pugad, ay nagbibigay po kami kaagad ng Vitamin Pro Water Soluble Powder para po makarecover pati yung nanay sa stress. At ganun din po yung sisiw dahil nga po galing ito sa paglimlim ng halos 21 days, kaya kailangan po talaga ng ating inahin ng electrolytes na meron po makukuha dyan sa Vitamin Pro. Hindi lang po electrolytes ang makukuha ng ating inahin, at meron din po itong probiotics para po sa ating mga sisiw. Dahil nga po bagong hatch po ito, kailangan po ng ating mga sisiw ng good bacteria. Pero kinabukasan, nagbibigay po kami kaagad ng Primoxil powder or Doximol powder. Tinitimpla po namin yan sa kanilang inumin para po yan sa bacterial flushing. Para kung masama po ang panahon, madalas umuulan, hindi po basta-basta kapitan ng sipon ang ating mga sisiw. Ganon din po sa inahin. Ganon po ang practice na ginagawa po namin sa aming mga bagong hatch na sisiw. Pero sa ngayon po, dito lang po sila nakalagay sa lupa dahil nga po hindi pa yari ang aming brooder na ginagawa. Hoping po next month maibabahagi ko po dito sa channel namin ang aming brooder pen po na gagawin. At kapag natapos na po, lahat ng sisiw na bagong hatch po ay ihiwalay na po kaagad namin ito sa kanilang inahin. Hindi na po namin ipapasama sa inahin yung mga sisiw na bagong hatch. Ilalagay na po namin sa brooder pen. Dahil nga po doon sa brooder pen meron na pong ilaw, at maiiwasan po namin yung mga mortality. Dahil po sa ganitong pamamaraan, meron pong mortality dahil nga po hindi natin maiiwasan. Minsan naapakan ng nanay yung sisiw, minsan may ligaw po na mga maliliit dyan na mga ahas, mga daga. Ganun po ang mga umaatake sa aming mga sisiw dahil nga po open lang po ang poultry na ito. Nakakapasok po yung mga daga at yung mga maliliit na ahas. Makalipas po ang 3 days or 4 days hanggang 5 days po, doon po kami nagbibigay ng pangpurga sa aming mga sisiw. At ang gamit po namin na pangpurga ay yung Pepe na gawa po ng Pharmavet Livestock Products. Sa 10 sisiw po, isang sachet ng Pepe dewormer ang aming ibinibigay. Kasama na rin po, nadideworm doon yung nanay dahil nga po umiinom yung nanay sa inuman na nilagyan po namin ng Pepe dewormer. Ganyan po ang aming ginagawa sa aming mga alagang native na chicken o native na manok kapag bagong hatch po. Pero next month, sabay-sabay na po yan na mag-hatch sila dahil nga po magkakasunod na naglilimlim po ang aming 13 na inahin ngayon. Hoping po yan by next month ay mayroon po kaming maraming sisiw at ilalagay na po namin yan sa brooder pen para sabay-sabay din po namin sila mabibigyan ng vitamins, bacterial flushing at ng pangpurga. Sa mga nagpa-private message po pala sa akin about sa native chicken kung paano po bumili sa amin, pasensya na po kayo sa ngayon, hindi pa po namin kaya mag-dispose o mag-supply po sa inyo ng maramihang manok every week dahil nga po kakaunti pa lang po ito, dahil nga po dito pa lang po sa aming lugar nauubos na po yung mga disposal namin na mga grower. Dahil nga po ang mga natitira dito, grower at breeder na po yan, halo-halo na po sila. Pero by next month nga po, tulad nga po ng sinasabi ko, hiwalay na po yung breeder at grower namin dahil nga po nagpagawa po ko ng bagong poultry na hiwalay po ang grower at ang breeder. Ganon din po yung mga sisiw, papakawalan na lang po namin sa range yung mga sisiw pagkaedad nila ng 2 months hanggang 2 months and a half, kapag sa tingin namin ay kaya na po nilang makisabay sa mga malalaki. At next
year po, hoping na kaya na po namin mag-supply sa mga maliliit na mga restaurant na nagme-message po sa akin, hoping po na makapag-supply po kami sa inyo by next year. At ito naman pong nakikita ninyo na Primoxil powder, ito po ang ginagawa naming bacterial flushing sa aming mga breeder. Ang pagbibigay po namin ng Primoxil powder as a bacterial flushing po sa aming mga breeder, 2 sachet po dahil sa dami nga po nila. Ang pagtitimpla nito, 2 sachet o 5 grams ng Primoxil powder sa 6 liters po ng tubig. Nauubos po nila yan sa loob lang po ng ilang oras. Pag nagbibigay po kami ng 6 AM, mga alas 10 or alas 11, ubos na po nila yung Primoxil powder na ginagawa naming bacterial flushing. Pag naubos na po nila ang pang bacterial flushing, plain water na lang po ang binibigay namin. Maghapon na po yan hanggang kinabukasan na po ulit. Twice a month po kami nagbibigay ng bacterial flushing po sa aming mga breeder na native. Every 2 weeks po yan. Once lang po kami nagbibigay. For example, ngayong weeks po ay nagbigay po kami ng Primoxil powder. Following next week po o yung sa ikalawang linggo po ulit ay nagbibigay po kami ng Doximol. Pero dahil nga po sa hindi natin nalalaman yung pabago-bago ng sama ng panahon, kapag sila po ay tinamaan po ng sipon o kaya malakas na ulan, kahit wala pa pong sipon yung mga alaga naming mga manok, ay nagbabacterial flushing na po kami kaagad para maiwasan po namin na sila po ay magkaroon ng bisik, halak at mga sipon. Dahil kung pababayaan po natin ang ating mga alagang manok, mapapalaki po ang ating gastos kapag ito ay tinamaan po ng mga karamdaman. Dahil maggagamot po tayo sa kanila ng 5 to 7 days kapag tinamaan po sila ng sakit. Kaya ang ina-advise po talaga namin, regular po tayo magbigay ng bacterial flushing o kung tawagin po ay prevention, dahil prevention is better than cure, dahil kapag naggagamot po tayo, mas malaki po ang ating magagastos. At ito naman po ang pinagawa namin na poultry para po ito sa mga breeder po namin, dahil nga po natural huts po kami, kaya marami pong mga pugad dyan na inyong nakikita. Hindi pa po namin nakakabit yung lahat ng pugad dahil mga pugad na yan ay may mga itlog na po yan. Mini-make sure na po namin na hindi po mahuhulog kapag umakyat po ang mga inahin. Hoping po ito by next month ay mag-hatch po sila lahat, at sa kabilang poultry po namin ay lalagyan po namin yan ng brooder pen. Ito po, magkahiwalay po yan, may bakod po sa gitna, at lalagyan din po namin ng net yan sa taas para hindi po maglilipat-lipat yung mga grower namin at yung mga breeder namin. Sa grower po, pagpipilian po namin na pwede pong gawing breeder ulit at ihahalo po namin dito sa mga breeder namin. At ang ginagawa po pala namin sa mga grower namin ay hindi na po kami nagbibigay ng mga bacterial flushing na antibiotic dahil nga po yan ay pangbenta. Ang binibigay po namin yung ginagawa po namin na fermented na probiotics. Ayan po ang aming regular na ibinibigay sa kanila. 3 times a week naman po kami nagbibigay niyan. Pero minsan hindi natin maasahan na sila po ay magkakasipon. Hinihiwalay na po namin yan at ginagamot po namin ng Primoxil powder or Doximol powder. Ayan po ang aming ginagawa sa mga grower namin. Kaya baka magtataka po kayo na immune po sa antibiotics ang aming mga native. Hindi po, dahil sa mga grower po namin, ang amin pong binibigay ay fermented na mga organic po na katulad ng bawang, luya, sibuyas, sili at iba pa po. Meron po akong video diyan kung paano po namin piniferment ang organic po na antibiotics para po yan sa mga disposal o sa pang-dispose namin na grower naming mga native. Para pag kinain po natin, mas masarap po ang kanilang karne kapag organic po yung kanilang kinakain. Lalo na po ang pinapakain namin ay gawa po rin sa organic. Hanggang dito na lang po ang video na ito, at i-update ko rin po kapag natapos itong 2 poultry namin, na doon po sa kabila ay para po yan sa breeder namin, at dito naman po sa unahan na ito ay para po yan sa mga grower na pangbenta po namin. Lalagyan po namin yan ng range net para hindi po sila magsama-sama, para hiwalay po ang pagbibigay namin ng mga antibiotics sa aming mga alagang manok. At abangan nyo din po sa taas po niyan ay magpapagawa din po kami ng bahay ng aming kambing, at i-update ko po sa inyo kung magkano po lahat ng nagastos namin sa ganitong pamamaraan ng pagpapagawa ng mga housing sa aming poultry at sa aming mga kambing. Maraming salamat po.